Hello mga kagimat. Actually titignan ko lang 'tong tansong punyal na pinagawa ko para 'to sa mga aswang, sa mga elemento. So, ayan siya, may kinang-kinang pa. Anyway, ang pipicture ko ngayon is about sa mga medalyon na panig ng kaliwa. Ayan sila. Actually, tatlong manggagamot na ang nagsabi sa akin na ninyong hubo ay panig ng kaliwa. Yung dalawa, dibinong manggagamot yun. When I say dibino, is hindi sila ordinaryong tao. Malalakas sila. At kahit nakatago ang gamit mo na panig sa kaliwa, alam nilang meron ka. Which is alam ko naman. Actually, yung isa tinuro talaga niya na mga to is panig ng kaliwa. Kaya naman nagiging panig sila ng kaliwa kasi kagaya niyan. Kaya mong manipulahin ang gusto ng isang tao or napapaamo mo sila in a way na na-impluwensyahan mo sila. So, advantage yun kung meron kang masamang tangka, pero wag niyong gawin yun. Yun lang ang may papayo ko, wag niyong gawin yun. Actually, pampaswerte din sila at pampaamo. Kung pampaamo, nagbebenta ka ng lupa, gano'n, may mga binebenta ka, napapaamo mo sila. Gamit ang mga yan, may mga dasal yan. At may mga dasal yan at lalo na sa mga opposite sex na ano mo yan, na-attract sila sa iyo. Ngayon, napapagsama ko naman lahat ng mga yan gawa ng nasa kakaya mong spiritual kung paano mo i-manage yan. Kasi kung hindi malakas ang spiritual mo, ikaw ang hahawakan ng mga gamit mo. Kasi may kanya-kanyang buhay ang mga yan Gaya sa Benito, may mga banal na gabay yan. Tatlong persona, isang malakas yan na pampaswerte at mga bukas ng palat. At ito ang bago ko ngayon. Itong birhen na gawa sa silver na nasa panig ng liwanag. Matingkad siyang tignan, kaya nasa panig siya ng liwanag or physical appearance niya. Pero anything na divine is nakakasilaw sa kasamaan. Hindi mo sila pwedeng pagtabihin ng basta-bastang ganyan. Maliban na nga lang kung nararamdaman mong magkasundo sila. Ngayon, itong mga nagpapasuso naman, buto ng sinukwan at kahoy ng sinukwan, yan napapayuko nila yung mga tao. When I say napapayuko, hindi man yung literal na yumuyuko, no? Yung nakukumbinsi mo sila sa mga sasabihin mo. Provided na hindi sobrang foul yun, madali mo silang ma-influensyahan. Yun ang masasabi ko dyan sa mga which naranasan ko naman. At additional pa, tungkol dito sa impinitong hangin. Ang impintong hangin is sa talino yan at pagkikipagtalastasan. Pagka may hawak ka ng impintong hangin, hindi ka matatalo sa anumang debate or pagkikipagtunggali sa usapan. Or simpleng usapan lang, hindi ka nila matatalo kasi hangin yan yung parang nakikinig lang sila. Naranasan ko yan yung kala ko sa bala lang to or sa panganib o sa apoy. Ngayon nung wala sa akin to, hirap ako magpaliwanag sa mga tao gawa ng surveying ang trabaho ko Tapos nung bit-bit ko ulit ito, alam mo yung pagka nagpapaliwanag ako, nakanganga lang sila. Alam mo yung kahit ang sabihin ko, nakanganga lang. Parang nasabi ko pa, ganito pala ang ano ng impinitong hangin. Tungkol yan sa talino. Kasi ang dasal niya is ako makapangyarihan sa iyo, bagay na yung itungo at iwaran sa yung ulo. Ganun ang dasal niyan, yung magiging makapangyarihan ka sa mga nakakaharap mo. Yun ang dasal ng impintong hangin. So balik tayo sa mga banig ng kaliwa. Ito, hanggat maaari, wag yung gamitin sa kasamaan to kasi may influensya na ng kaliwa. Ngayon sa mga naman, kung maggagamit ka, mga tansong gamit, pang mainit yan sa mga mangkukulam, ganun, naswang, or maligno, ganun. Hindi ko alam ba't yung mga tanso at yung mga silver. Palagay ko, ito may mga silver ako Kaya iwas sila, ilag sila sa iyo. So, yun lang po ko, iaano ko sa inyo, ang mga ninyo is
marahil siguro hindi mag-a-agree sa akin ng iba, pero dalawang dibinong manggagamot na nagsabi sa akin na nasa panig ng kaliwang ninyong hubo, at isang veteranong manggagamot na rin. Hindi yung sa hindi yun mga basta-basta, mga mataas na uri yung mga yun. So, yun lang ang masasabi ko. Sa personal experience ko naman, I think meron nga talaga silang impluwensya ng kaliwa. Pero wag mo abusuhin. Yun lang ang i-advise ko sa inyo. Mag-minor lang kayo sa paggamit ng ninyong hubo. Yun lang po. Maraming salamat.